Pag-usapan natin tong interview ni Karen Davila sa ANC, yung sa hot copy program niya, dito kay Senator Amy Marcos. Mahaba siya pero ang gusto ko i-tackle itong issue lang tungkol sa position ni Senator Ping Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Kinukumpara niya kay Senator Marcoleta at yung sinasabi niyang addiction daw nitong si PBBM. So yan po ang main topic natin. So dito nga sa interview ni Karen Davila kay Amy Marcos, pinalalabas niya na talagang itong posisyon niya ngayon, yung pagiging DDS supporter niya, nasa tama siya. Siya yung mabait, siya yung nasa tamang posisyon na pinaninindigan niya yung pagiging supporter niya dito kay Sara Duterte at lumalabas pa nga sa bibig niya na against siya doon sa parating na panibagong pagpa-file ng impeachment against Sara Duterte. So, i-elaborate natin yung naging usapan nila. Unang-una, yung pagkumpara niya dito kay Senator Marcoleta dahil sinasabi niya nung nag-take over na daw itong si Senator Ping Lacson, nagka-leche-leche, more or less yung ganun na yung tema ng salita niya, na hindi na raw na-imbestigahan yung mga dapat imbestigahan. Katulad nitong si Speaker Romualdez, yung pagkakasangkot daw ni Sandro Marcos, yung mga iba't ibang congressmen na dapat ay inuuna at hindi daw katulad ngayon na ang mga pinaprioritize yung mga senador. Parang ang pinahihiwatig niya ay dapat daw hindi puro mga senador ang iniimbestigahan. So, yan yung point of contention. Unang-una, ang masasabi ko dyan, nung si Senator Marcoleta ang nakaupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi din siya malinis. Pilit niyang iniiwas sa pag-iimbestiga sa mga senador. Wala siyang inimbestigahan na senador. Iniwas niya totally yung mga senador na yan. So ngayon, ano pagkakaiba? Kung ito mang sinasabi ni itong si Amy Marcos ay totoo na sinasabi niya na parang biased itong si Senator Ping Lacson at ang iniimbestigahan lang, ang pinafailan ng demanda or ang gustong failan ng mga demanda ay mga senador. Wala akong makitang fairness doon sa kanyang sinabi at doon sa sinasabi niyang nung si Senator Marcoleta ang nakaupong chairman. Dahil obvious na obvious. Ipinagdidiinan niya lang na yung listahan ng mga congressmen na dapat maimbestigahan. At ang pinakamasaklapan nito, yung ipinagpipilitan niya on the first day ng kanilang hearing, ipinagpipilitan niya na itong mag-asawang Diskaya ay ilagay sa witness protection program na halatang-halata na wala siyang ibang intensyon kundi iligtas itong mag-asawa na ngayon ay unang-unang nakulong. Ibig sabihin, glaring ang mga ebidensya. Kaya nakakulong itong si Mrs. Diskaya. So ano pinagsasabi na itong si Amy Marcos na hindi daw maganda ang nangyayari ngayon sa pag-iimbestiga ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Idol pa nga daw niya or idol yan. Ang sabi niya, idol yan si Senator Ping Lacson. Pero hindi ko alam bakit ganun na nangyayari ngayon. Wala naman siyang diretsong sinabi kung ano yung sinasabi niyang ganito na yung nangyayari ngayon. Wala siyang sinabi na hindi ko gusto ang nangyayari at hindi ko gusto ang pinagagawa nitong si Senator Ping Lacson. Hindi niya rin madiretso. Dahil alam niya, parehas itong si Senator Ping Lacson, tama ang ginagawa nitong Senator Ping Lacson. Ang ginagawa niyang komento against Senator Ping Lacson ay mga general statement lang. Wala siyang masabing diretsyo na itong ginagawa ni Senator Ping Lacson ay mali. So ngayon, kinakapitalize nila, ginagawa nilang issue na wala pang kaso itong si Romualdez at wala pang kaso ang iba pang mga congressmen.
dapat maintindihan nyo kung hindi nyo naintindihan. Pero alam ko naintindihan nyo. Ginagamit nyo lang itong kapital sa inyong publicity dahil sa mga plano nyo sa politika. Ang inuuna nitong nitong si Senator Ping Lacson at ganoon din ang ombudsman, yung mga tinatawag na low-hanging fruits. Yung merong kaagad makukuha mga ebidensya para maikulong kaagad at kung kailangan mai-freeze yung mga assets niyan, mai-freeze na ng mabilisan. Dahil kung uunahin mo yung mahirap ikahon. Meron mga katulad nitong hindi ko kinakampihan yan itong si Congressman Romualdez. Medyo mahihirapan ka ikahon itong si Romualdez kasi nakita ko hindi siya yung pinakitang dokumento dati sa BICAM, wala siyang pirma. Kung hindi ako nagkakamali, inilabas yan. Walang pirma si speaker. So ano ibig sabihin nun? Hindi ko sure kung talagang yun na yung final document na wala siyang pirma. Pero ibig sabihin, itong si Congressman Romualdez ay talagang sobrang ingat. Dahil alam niya rin na kung gagawa siya ng kalokohan dito sa Kongreso, unang-una siyang pagsosospetsahan dyan. So ngayon, ang punto ko rito, naniniwala ako na hindi ganun kadaling ikahon itong si Romualdez. Hindi siya low-hanging fruit. Ibig sabihin, inuuna yung mga low-hanging fruits dahil kailangan may mga makulong at may mga assets na dapat ma-frozen. Yan ang dahilan kung bakit yung iba nauhuli, yung iba nauuna. Ginagawa lang nilang kapital sa politika sa pagkikriticize itong mga ganitong salita, yung kanilang pagkikriticize, unang-una, dahil nga pro-Duterte sila. Kailangan nilang magsalita ng mga propaganda, ng pampapogi kay Duterte, pampaganda kay Sara Duterte. So, yun lang yan. Politika, propaganda itong ginagawa ni Amy Marcos. Pero wala naman siyang diretsong masabi against Senator Ping Lacson. Pero idinidepensa niya si Marcoleta na sinasabi niya, nung si Marcoleta ang nakaupo dyan, ganito ang plano niyan. To tell you the truth, nung August pa, nananagilid na kami. Paano? Nag-umpisa si Chairman Marcoleta, mga backup kami doon sa Blue Ribbon, and we started investigating this flood control mess. And I knew that this flood control mess was going to go nowhere when Chairman Marcoleta was removed from the Blue Ribbon Committee, because thereafter, talagang hinihinto na kami kapag umaabot na Bonjing, Tambaloslos, pag umaabot na kay Sandro, pag umaabot na sa palasyo. So alam na namin, wala na talagang patutunguhan to, pakitang tao na lamang. But then one would think that Senator Ping Lacson would he would be more objective, he would be more fearless, he would not protect any particular public official in any way. So are you saying that the leadership of Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson under the Blue Ribbon Committee, they were not completely objective and fearless with the investigations? Well, sabihin na natin na hindi ako bumoto, no? Hindi ako bumoto sa kanila eh. So, I'm the wrong person to ask. Tapos iniisa-isa naman kami na kinakasuhan. Yan ang problema namin. Okay. So, I want to move to this. Problem. And as to Senator Ping, medyo idol yan eh. Kaya nalulungkot ako, ba't nagkakaganito? Pero halatang-halata naman, iniiwas niya yung mga senador. So ano pagkakaiba, Amy Marcos? Pinalalabas mo lang na ikaw ay nasa mabuti at itong kabilang side ang masama. Pero, ang number one tanong dyan kung nasa mabuti ka, ang kinakampihan mo na si Duterte ay nakademanda ng crime against humanity. At itong si Sara Duterte ay na-impeach dahil nga doon sa pera na hindi maipaliwanag. Yung 125 million na ginastos sa loob ng 11 days. Ano ang ikakatuwiran mo dyan? Nasa mabuti ka ba? Para sabihin mong ikaw ay nasa mabuti, kinampihan mo yung mga taong meron ding kasong hinaharap na pagnanakaw. At glaring. Kaya hindi pwedeng sabihin na bakit kailangan pang mag-file ng panibagong impeachment dahil si Sara Duterte ay ganito, ganyan. Hindi maaring hindi mag-file ng panibagong impeachment
case sa kanya dahil glaring itong ginawa niya. At yung mga ginamit niyang pangalan sa mga resibo, puro mga fictitious names. So, Amy Marcos, huwag kang magmagaling, huwag kang magmabuti, hindi ka nasa side ng mabuti. Ang kinakampihan mo ay may mabibigat na kaso. Yung tatay, nakakulong sa dahig, na ang kaso ay crime against humanity. Libo-libo ang pinapatay, yun ang accusation sa kanya. At itong si Sara Duterte, ang accusation din sa kanya, pagnanakaw din. Na 125 million inubo sa loob ng 11 days na hindi maipaliwanag. Ang isa pang issue rito, pinaninindigan ni Amy Marcos. Yung sinabi niya doon sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta na inakusahan niya itong si PBBM na drug addict. Sinasabi niya, addiction can erode all faculties. Ibig sabihin, ang addiction daw ay talagang nakakasira sa lahat ng ng buong pagkatao ng taong addict. Ibig sabihin, hindi na siya makakagawa ng tama kung siya ay addict. Pero in fairness to PBBM, wala kaming makitang simptomas na siya ay addict. Nakakapagsalita siya ng tama, nakakaharap siya sa mga world forum ng tama, na i-represent niya ng tama ang Pilipinas. So hindi ako ay isang PBBM loyalist. Pero sa ngayon, wala akong nakikita na itong si PBBM ay nagpapakita ng mga pagkakamali dahil siya ay addict. Wala po akong nakikita niyan in fairness to PBBM. Okay? Kaya hindi ko makuha na ang isang katulad ni Amy Marcos, kapatid mo ay sisiraan mo, sasabihin mong drug addict dahil sinasabi mo nagmamalasakit ka lang sa bayan, hindi totoo yan. But people are asking, why is Senator Amy doing this? You know what? Is she planning to run in 2028? Anong plano po ninyo, ma'am? Well, wala sa akin 2028. I survived 2025. Malaking bagay na yun. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction, and a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. Ikalawa, when a family member remains silent, it doesn't mean that they're loyal. It could also be that you break the silence in order to help someone. I believe that privileged information can also be defined when a crime is to be broken, and certainly illegal drugs are not allowed by law. You cannot compel family members to aid and abet illegal actions. At siyempre, ikatlo, national security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Nakaka-nervous na. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Sasabihin mong drug addict dahil sinasabi mo nagmamalasakit ka lang sa bayan, hindi totoo yan. Masyado ka lang oportunista. Ngayon, na kumakampi ka kay Sara Duterte, siguro gusto mo tumakbong Vice President. Pag tumakbong presidente itong si Sara Duterte, kaya ganito na lang ang iyong paninira sa kapatid mo. Kaya ganito na lang ang pag-epal-epal mo. Ang dami mong mga pinagsasasabi na kontrobersyal. Napakarami. Gusto mo ng limelight. Gusto mo ang nakafocus sa'yo yung nakafocus sa'yo ang media for your own publicity. Para pagdating ng 2028, ready ka na. This is all about it. Wala akong nakikitang ibang dahilan ng pag-epal-epal mo ngayon kung hindi yung gusto mong makipag-tandem dito kay Sara Duterte. Kahit na umabot ka pa sa paninira sa sarili mong kapatid. Samantalang, yung pinagtatanggol mong pamilya, marami nagsasabi na may mga tama ang ulo. At itong si Digong Duterte, sa maraming pagkakataon, umamin na siya ay nagdodroga. Pero ni minsan, hindi ka nagkomento tungkol doon. Ang siniraan mo, sinabi mong addict itong si PBBM na kapatid mo. Pero ang tanong dyan, bakit mo pinatakbong presidente? Kung talagang naniniwala ka na ikaw ay para sa katotohanan, para sa fairness, at ikaw ay makabayan at ipinagtatanggol mo ang Pilipinas, bakit mo pinatakbong presidente si PBBM kung naniniwala kang drug addict siya? Epal ka lang. Gusto mo lang talaga makatakbo, vice presidente. Gusto mong
makatakbo bilang Vice President sa pagtakbo ni Sara Duterte ang presidente. Yan lang yan, Amy Marcos. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo, pilitin nating masagot ang inyong mga comments. Pakishare na rin po sa ating mga kakilala, kaibigan, mga kamag-anak itong ating vlog. Sa ganon ay lumaki-laki ang ating munting channel. Thank you so much mga kapatid, mga kabayan. Magkita-kita po tayo.